susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pahimangno sa atong mga kabarangay, dunay mga sensitibong eksena ang atong programa nga posibleng makaapekto sa hunahuna labi na sa kabataan ug sa inyong ginhawaan. Kakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Buntaga sa Barangay Patrol, atong hatagan og pagtagad ang reklamo sa mga ginikanan dinhi sa Andres Bonifacio Elementary School sa Barangay Talomo ning Dakbayan. May tungod sa ilang sayong agyanan nga gibabagan. Proyekto unta sa eskwelahan ang pagkural dining dapita ug ang gate nga ibutangay dinhi nahumana. Apan di nila mataod kay gibabagan man sa usa ka Diosdado Abanggan. Unsa ka ang iyang motibo? Tungod kay alang sa mga estudyante o ginikanan, kining kural na himong babag sa ilang kaalam. Nagpagawas sa ilang kasuko ang ubang mga ginikanan ug mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School sa Barangay Talomo, Davao City. Kini tungod daw sa walay ayong pagdumala sa ilang prinsipal. Tungod kay gisirad-an ang naandang agyanan sa mga bata pasulod sa eskwelahan. Ang akong maistorya kay ako'y apo isa ka buok lalaki. Karon kung kabalo di ko sa akong apo nga mura na pagkasipat ana kung siya lang akong pasakyon og motor. Karon pag naog niya diha ba kung wata kabalo asa sa paingon nya nay mo agi nga jeep basi niya siba ko mabanggaan. Wala akong gihangyo tapos ang gusto din ako dili ta dapat among gate kay ang among mangkong balay dira man pud sa ulas. Gusto nako dali ra pud diri makaabot. Delikado na kayong mga bata diri og naay kural. Kay ngano magkinaunsam na ay mga kalamidad nga mahitabo pares anang duora magdagat no. Di man nimo hibaw-an ng mga kuan. Kinahanglan man jud na ay exit ang mga bata. Kay og entrance magud diri daan mga bata diri nga side. Stampede na inigagi dira kaluluoy kay ani dira dapit bintahan lang na dira kay mo diretso man sila no. Nya ang gusto man gud namo nga maabrihan na ang gate nga exit kay ani dira pud taga dito pud mamauli mamaktas duora. Kay daghan naman gud mga bata na aksidente da kay gumikan nga nang mulibot gani. Sama na lang ni Mercedita Apare nga naay anak nga nadisgrasya tungod sa kataas sa gituyukan pasulod sa entrance sa eskwelahan. Paggawas man gud namo kanina kong batang gamay ingon na nabanggaan daw og motor akong anak katuyang manghod. Nyawa man ko kabalo nga nabanggaan ba siya nakuan kay ang nagsulti man pud nako pag-abot na pud din ha. Namumu daw siya una human niagi ang motor na hinirap dagan bali na pa niyang tiil. Ay na sama diri. Nakuan jud iyang ngipon. Rason pas sa mga ginikanan, ang main entrance sa maong eskwelahan hastang gamaya. Liso jud kay simba ko lag emergency bro nang among git nimo gamay lang kayo. Nya magdasok ang mga tawo nya napay kanal nga puting napay kanal dihan na napay agyanan puti ra pong gamaya. Kung emergency karon asa man mi manguan? Ana mag-agi magdasok ang mga tao. Nya kini man gud kay ang imo nang ang principal namo na kini buhatan lagi daw gate pero ang ipagi lang daw diri mga dump truck ug nanguan. Mao ba? Unsa man gyud ay ang pulos nining maong gate? Asabta daw kumambi. Nganong dump truck lang mangyod ang pwedeng muagi. Dito, atong gate. Diri na lang atong gate, bakbako na lang nato na atong kural diha. Unya, gate na lang kung emergency time, gate na lang sa central ang agian. Unya, ipa-demolish na to ning kaning HE room na karaan. Oh, para mula pa dyan na kung emergency ang 911, ang fire truck, makaabot sa likod kasi that is the purpose of our emergency exit. Okay. So, wala na tayo problema. Niyan ang butanga. Pero ma'am, asa man nato ibutang ang gate nga puro naman pader ang among makitaan sa
sa likod nga bahin nining eskwelahan. It is in my time here nga nakural na ginahinay ang ato ang school. Labi na gyud diya sa likod. Ganggod mo tago din na. Nagahaw mo tago din naga-drugs. Labi naghapon. Kasi ang situation, nakita ninyo ang sitwasyon sa eskwelahan, anak niya, anak. Kanang anak, dili pa na itong una. Kasagingan lagi na itong una. Manago din na ang mga anak. Ang maestra, alas 4:30, mo'y uman sa tayo, magdagan-dagan na sila. Maupo di ay. So, temporary pa kining mga pader. Basig ang mga parents ang naay problema. Dili ang principal. Sa atong nadungog, daw doon na solusyon sa problema nga gipadangat sa mga ginikanan. Apan, dinhi sa sakto untang kabutangan sa gate pasulod sa eskwelahan. Unsa pa mang yun ay, ang problema niining bahina. Ang problema ko na mo dire kining exit gate nga gibabagan ni Mr. Abangan. Kung sa hinungdan nga iya gibabagan. Ang karong bag-o na, karong last week lang, nag-ingon na siya sa ako ang gisugo daw siya sa principal. Nag-istorya na ako ang principal, wala man daw siya magsugo. Si Abangan lang temporaryo nga nag-istorya sa iya nga siya lang daw bahala diha magkuan, mag-tap-tap. Unsa? Tinuod ba ka ni ma'am? Nga gitugta nimo si Mr. Abangan nga tap-tapan ang maong agyanan? Actually, kani siya na kuan, kanina siya na Patoriales. Sobra na diri sa eskwelahan. Tapos ipangayon nila kay mag-donate daw sila sa Kaspan. Mag-donate sa isa. Isa na ngayo. Gipasuguan ni Mr. Abangan. Giinad pa noon mo niya. Tapos mo na siya ang nahitabo. So, dili. Materials nyo pa yung ginamit pero niya kulang para... na iyang materials, gamay lang man to amo. Yan ang uban. Actually, pagbuhat na wala di kakita. Sa pabe, kinsa mang yun ay kining si Mr. Abangan ug nganong gikadlukan mang yun kini. Hinungdang among gikahinabi ang iyang asawa may tungod sa nahisgutang pagpangural. Gipader na ako na gamay. Ang akong igsuon nagpuyo diya sa City Road, Cadastral Road. Gipadayon na mo og pader kay nagsugo ang principal nga wala na igit. Wala na igit. Ha? Kay gusto sa mga ginikanan abrihan na among sagingan, dili mi pwede. Kay ngano? Kumukuha sa among sagingan. Ngano kumukuha sila sa among sagingan na may dako nga git? Uy, mao ba? Naunsa na? Di siya mosugot nga matandog ang iyang tinanom nga saging ug mas gusto pa niyang gubonang panimalay sa pamilyang Labaya og didto ibutang ang gate. Tinuod kahang nag-ugat kini sa inyong personal nga bangi. Anong di na lang mangyud nimo mahatagan og gamayng agyanan, ma'am? May katungod mi. Padiro na mo kadahan saging. Kung ipaguba na sa mga ginikanan diya ang mong gipadir nako. So, dukat ato na nigubaon ni tanan balay, di ba? Oh. Pastilan, madam. Murag illegal na gani ang inyong pag-angkon ni anang yutaa. Kamu pa'y isok? Sa bagay na court order. Si Minis, Kapitan Jimenez, nagpabutang na ni Juan Dingding Labaya. Ha? Ano gibutang na ni Minis diha? Tao na ni Jimenez. Oh. Okay. Sus Mariusep, mamersonal pa yun. Sumala sa pamilyang Abangan, naaluyo ni ining balaya ang original nga plano sa gate sa Tulunghaan o kini maong ilang luna. Apan niining kasamtangan, natukuran og balay ang gate kay gipatukuran kuno ni Kapitan. Og nakita karon sa administrasyon sa Tunghaan nga mas pinakasayon nga magbutang og gate dining dapita kay gamay nga kusina ang naapel og tining sagingan. Di mo sugot ang pamilyang Abangan. Kaya ang gusto nila, dimolison tong dakong balay para himuong agyanan. Og dili kining ilang sagingan kay may sentimental value kuno kini kanila og ila kuno kini nga propiedad kaniadto pa. Kumpleto para magyod ang ilang papeles nga magpamatuod nga illegal ang tanang nakapuyo sa linya. Apil na ang iyang sagingan og niadtong tumura. Amo kining giduol sa barangay aron maklaro kung unsa ba gayud
ang katungod sa mga residente nga namuyo dinhi. Actually, basta talagang yung isang tao lang nagpader dyan at yan ay na-determine na exit entrance, kahit bukas yan pabibira ko yan. Basta punta lang dito ang principal sa akin at mamaya, anyway, kahit wala yung principal, pa-ocular inspection ko sa ating infra at nang ma-confirm ko kung talagang siya ang nag-pader dito sa entrance. Actually, alam na natin yan Alam ko, akala ko wala nang problema dahil open na yan At siguro baka sinarado dahil may saging na naman Alam naman yung nag-allege na dyan, yan ang isang pinoproblema ko rin. Pero sana maintindihan nila na yung bata, anak niya o apo niya ay pwede magdaan dyan at walang ibang daanan kundi doon ang pinakamalapit. Dahil kung dito babalik sa main entrance ay napakalayo nga naman. O karon, klaro na kung unsay problema dinhi sa eskwelahan. Inyong nabati ang mga reklamo sa mga ginikanan ug magtutudlo sa Andres Bonifacio Elementary School dinhi sa Talomo. Apan una pa man kita mo padayon sa unahan. Ato sa ngatagan ug pagdagad ang reklamong gipadangat sa atong patroller sa Facebook page sa Barangay Patrol. Si Cherry May Merced nagreklamo batok sa ilang mga barangay officials sa Barangay 19-B may tungod sa nagtipon og gunong mga basura. Kapitan Claudio Hobia sa Barangay 19-B, manghinaot kami nga imong maaksyonan sa labing madaling panahon kanang gireklamo sa imong constituent. Ayaw nagpaabuta nga kami pa'y mulili ni ana para sa imuha. Niya pa'y laing gipadangat sa atong Facebook page. Sa usa ka di magpailang concerned citizen may tungod sa mismong mga barangay kagawad sa Barangay 2-A nagapabadlong kuno o nagatolerate sa kasaba sa mga videokehan o internet cafe diya sa Barangay 2-A Magallanes ning Dakbayan. Hoy, mga nagpabadlong kagawa diya sa Barangay 2-A Fuera de los Buenos, kinsa pa may saligan sa katilingban kung ang perwisyo kamo ang hinungdan. Gitagad sa Barangay Patrol ang usak ka reklamong gipadangat sa wa magpailang texter labot sa problema sa basura sa magtuod maa. And indeed, ang among naabtan, oh my gulay! Unsa ni? Mini dump site kay abikog dito ra sa New Carmen, ang labayanan sa syudad. Ni apuday gamay Smoky Mountain dinhi sa magtuod maa og sa among pagduki-duki o sa diay ka kagawad ang nanag-iya nining luna og negosyo diay niya kining pagpangolekta og basura. Ako ma'am tinuod na mga basura na abot diri pero wala ni ingon nga gilabay lang nila. Ako ning ginapalit sa ila ha. Tapos naamo koy magkwartahan ma'am nakita man sa nimo kami na nagsegregate dire. Nagilain na mo ng siluping, gilahi na mo ng sako ug mga plastic. Pero ang mga waste na gidani ma'am nga dili na mahalin, amo po nang ilabay nga to sa landfill nato. Magamay-gamay na lang ang maabot dito. Kung alata, mahalin man daw, tagpiso ang kilo. Mao ni nga silupin pod na tagpiso ang kilo. Mao ni nga amo po ning gikuan inani ma'am kay may na pod makatabang pod sa mga tao nga nanginahanglan. Tama! May kwartas sa basura! Apan, ang mga silingan ang nag-antos! Ay, wala ka na magkuhan lang sila, ka na magkuha bitag basura, ka na maglabay. Pero dili sila maglabay, wala pa ibaho. Dugay-dugay. Og dili lang kay ang baho ang nag-trespassing. Hasta na ang duga nining basura nga gikan sa sulod. Mikamang napod, tagawa sa trapal, hangtod nga miabot na kini sa kalsada. Parang naglapin naman. Mga plastic. Katuran dito na punduhan tubig. Kaya pabor kasi ilan itong baho katong balaya niya. Tinuod mang makwartahan og maingon tatingaling tabang na lang sad aron niya maminus-minusan ang mga ginalabay nga basura sa atong dump site nga usa sa mga tinguha sa atong lokal nga panggamhanan. Apan sumala sa senro, dili kini sakto og illegal pagyud kini. Mahalin man daw tagpiso ang kilo. Mao ni nga silupin pod na tagpiso ang kilo. Mao ni nga amo po ning gikuan inani ma'am kay may na lang pod makatabang pod sa mga tao nga nanginahanglan. Apan sir,
Wa ba ka masayod nga nakahatod kag polusyon sa imong palibot? Tinuod nga imuha kining kaugalingong luna apan hinomdumi nga istrikto ang atong pulisiya labot sa pagdispose sa basura ug kinihinoon ikaw pa'y nagkolekta asa pod kahagikan kining mga basura. Ginaon sa pagdalaan ng mga basura diri sir. Truck, ma'am. Oh. Usahay sa usa ka semana na kaduha magload, usahay pod ka usara. Pareharon wala pa ron si manahon na. Atong kining na-deliver katong paning aging semana na isa ra pod lagi dili pod permanente. Ang akong palit ani depende sa karga, ma'am, na 400 na apoy 500 na ako yung mga resibo, ma'am, nga ila pong gipirmahan sa driver. Ayan. Unsa nga kumpanya ni sir? Kuha ni ma'am kaning Tamaraw ni Salasang. Pila po ang inyuhang kuan sir? Pila po ang inyuhang makita matag adlaw, butang nato matag adlaw, or ginaunsa ba pag-compute ang kita ninyo sa matag load sa truck? Depende po, ma'am, sa truck nga unsay karga sa truck. Naman po ang karga gud sa truck kanang gagmay ra pug kayo nyang magkwartahan sako lang. Di po magparehas usay sa usa ka truck mo kwarta man po og mga tag 1,200 ana ang mahalin nya usay po na apoy 1,500 ana, di lagi magparehas. Mao kini ang klarong kwarta sa basura apan sakto pod ba kaha ni apay usa dinhi sa unahang bahin tinuod nga nakatrapal apan usahay trespassing pod ang kamada sa baho nga gikan pa sa basura sa sulod. Matud pa sa ato ang mga inspector sa atong mga pollution engineers silang pag-adto dito na sila mga kasabot daw tong mga tag-iya private lot mangguna siya na sila kasabot nga katong mga establishments na mulabay sa ilang luna para ang katong mga recyclable sila usay makuha usa nila ilabay dito sa atong sanitary landfill nga diin sila na ang mubayad og tipping fee. Dili gud siya pa pwede may kay labi na ron kay sa atong nakita dito na inspect no kuan gud siya kanang hugaw gud siya kaayo nya mayong tag na register na ba sila business permit or legal ba to ilang pag-operate. Dili gud na siya angayan unta gyud. Kung gusto na ako mag-business o parehaan na junk shop, unsa dapat ako i-comply with Senro para mo qualify ko? Business permit, kay solid waste management plan certificate, ug kanang kung inana nga klase nga basura, kung depende og unsa ka dako imong luna, kinahanglan pa ba ka og maadto lang sila sa atong opisina no sa Senro para mahibalaan nga kinahanglan pa ba sila mo comply og ECC, Environmental Compliance Certificate. Dumo depende na sa klase sa ilahang kuan. Bawal gina sa atong City Ordinance 0361-10 katong sa atong Davao City Ecological Solid Waste Management Ordinance nga wa tay laing labayanan sa ato ang mga basura nga residual didto ra gyud sa ato ang sanitary landfill. So naatay illegal dumping, naanay corresponding kuan penalties. Ilahang gipasaligan mobalik na pud mi og inspection sa ilahang area nga ilahang clearing ang ilahang area og nangayo sila og kanang pasaylo sorry na po sorry so far kana pa man pud gud sila kanang mga tawhana diha pa sila naka-violate. So ilang i-clearing og di na gyud daw sila mo himo pa og usab. Mao ba? Biyernes daw di ay kagahapong adlaw. Sige daw be ato kining balikan sunod semana kung matuman ba gayod ang paghipos niining saag nga dump site. Kung doon na kamoy mga reklamo, i-post lang sa Facebook page o di ba kaha, itawag sa mga numerong inyong makita sa TV screen aron maronda kini sa Barangay Patrol. Among giduol sa kapitan sa Barangay Talomo ang maong problema. Og niadtong tungura, giadtuan ni Barangay Kapitan Art Jimenez kauban ang Barangay Patrol Team aron bisitahon ang maong gikural nga agianan og ang pagpukod og balay sa giyong informal settler sa Picas Tampi.
gawas sa eskwelahan. Apan nagmagahi og dili manugot ang pamilyang Abanggan tungod kay sila kuno ang dunay karapatan sa maong luna nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Kanang iyong kusina ibalhin dito kay di man na inyong yuta kay ako may magbuta ko'y gobyerno. Pasayon kay ni. Nganong dili nimo ika-donate ng gamayng luna nga wa man nimo balay? Isa pa nganong mo angkon man kaog luna diri nga di naamang kay dakong luna diri nga imuha. Diba wala ka kay balo sa katibukan. Tungod kay karaan na mo din eh. Kana lagi ang mga rason. Amo ng tanong. Oo. Na ako'y sentimental value na kay gamay pa. Gamiton sa gobyerno, gamiton sa mga estudyante. Nga di nimo ika-donate. Nganong na may gate, nganong gibabagan man. Mao ni pangutanan Tao may nagpuyo sir, ipabanti sila daw. Dili. Tao may nagpuyo karon na existing. Kay nganong og ikaw kapitan. Nay problema, wala sa concern sa eskwelahan. Og ikaw tao nga nisabot nga nanay plano diya. Ikaw kung nagpuyo diya, nakonsensya ka. Di mong gibalaya na. Diba? Una nasa na nga akong bahin sir. Kumbaga dapat sa una pa na na-resolve. Puriso lagi. Kaya kay isa naman nakabalay. Sala man na kay illegal construction na. Nga nag-block sa driveway sa gate. Paminawa po na nga mo sides nga ano. Dili kay ngo nagka-personal yung side, dili personal. Sa kasamtangan yung sitwasyon, practical nga solusyon. Lagi magbuhat ang temporary. Temporary. Ngano di ba nato buhatan na gate nga nako? Di ba? Di ba na? Nobody can own this. Kumbaga ito public domain eh. Depende sa gobyerno. But ang aking lang dito, ito originally makita mo sketch plan. Binahin-bahin to sa mga anak. Pero merong waiver to sakali, kung sakali merong relocation, talagang ma-relocate sila. Kung talagang extend ang tinatawag natin Kadasa Road. Pero until such time wala, okay lang eh. Kahit may rights ang isang tao, basta government property for public interest, i-open ito. Ngano mo abri man ta sa among sagingan nga gamay nga tao lang mo agi. Nga may dako nga git. Kung gibara pa na sa kapitan, kay iya man ang tao dat kapitan man nagbutang diya. Problema na sa kapitan. Kaya ano gibutang niya na sa git diha? Kapalo ko ng git guna. Nay dako nga mapa o. Ang saging na mo sir kung iskwat siya ka 15 meters man ang kalsadahan eh. Ang pobre na mo ibutang diha. Di man po may makabalay kay naman may balay. Ibutan na ko sa kong igsuon diha pobre. Pero ana lang man mga practical magnuna ang gobyerno. Mugamit ko asa masayon kay kung ang gobyerno ang pagbuton ngano mo gasto pa magugdako para ipadimulis ning balaya nga naa pa koy kinahanglan relocation site nga ihatag sa iya. Samantalang ang saging di naman ako na i-relocate. Total ako amang gyapon ng yuta. Kung ako'y gobyerno ba, karon na ako'y yuta din ha. Ang isa gibalayan, ang isa gitam nagsaging. Kung ako'y gobyerno, maghimo kog agianan, nganong mo gasto pa man ko diri nga kung kaning balay ang akong bungkagon, mangita kog relocation. Samantalang og kining sagingan, kay ako amang gihapon ning yuta, kaning sagingan akong bungkagon, wala ko problema, putlon ko lang ng saging. Total, wa man mananghid na ko nga magbutang silang saging diha sa akong 1943 pa na sir, mga saging diha. Abot na dito oh. Gobyerno magyapon tag-iya O man. gobyerno lagi, pero ma'am. wala lagi na balay diha. Karon kay naa na may balay. Asa may palabihon sa gobyerno, ang balay o ang saging. Mao man na mamangutan. Iyan ang mga sakop diha. Naigit na nay pustik, kuwang na lang isa diri. Nikiklamo sila baya si Untoy. Ayaw sa nabutang diha kay ako mutikab di mo sulod. Giingnan na sila ni kapitan, ikaw Adonis wa man kay labot tagpuyo ra man kasi mo uyan. Sa mo uyuan ka mo ipit, ayaw pang hilabot aning git. Abi di man truck siguro yun, access road man yung kuan. Pero sige lang, si kapitan akong padesisyonon. Pero ang tinuod din ni, na-existing na balay o na ay sagingan. Ang imong gusto, ipadimulis ang balay para butang nga gate, mapili ng imong sagingan. Kung ipadimulis na di mo sir, ipapin na sila tanan diha. Nanay court order na. Sige po ha, at least klaro nga kuan. Wala tay kuan ba? Sa kasamtangang sitwasyon, mas importante ba gyud ay ang sentimental value sa sagingan kaysa sa Pinoy anan sa mga tao. Unsa man gyud ay ang saktong buhaton ni kapitan. Pero itong dadaanan talaga ng gate. Ito yung solusyon mo. Ito solusyon ko. I-open talaga ito para at least sa mga parents, mga bata, malayo na yung tinatawag nating main entrance. At saka yung nag-i-interest dito, wala sa talagang capacity na mag-interest dito. Kasi part of cadastral road dito. Pangalawa, malayo ang bahay niya. At gobyerno yung gagamit. Gobyerno, tao ang gagamit dito eh. Kaya nga, kung halimbawa makausap at di mo makausap, demolish ka rito. Demolish siya.
Mao ba kap? Manghinaot kaming sa sunod namong pagbisita. Ang problemang gipadangat sa Barangay Patrol, sulbad na! Sa atong episode karong buntaga, nakita siguro ninyo nga dili tanang gusto nato pwede natong mahimo. Doon na kitay mga opisyal, doon na kitay balaod nga sumbanan sa bisan unsang lakang nga atong himuon sa katilingban. Para ka Mr. Abanggan o sa iyang mga kabanay. Siguro, ang ngayon lang tan-aw nato ang kadaghanan, labi na ang mga inosenteng kabataan nga gusto lang makabaton og tarong nga agianan. Di na nato gustong mudako pa ang problema o may bata pang maligsan tungod sa pagdugay sa kalsada. Naay simpleng maagian nila. Salamat na lang kay gisolusyonan ni Kapitan. Ug salamat pod kay sa mga ginikanan kita padayon ninyong gisaligan.